Ang recipe natin for today is gagawa tayo ng croquette cheese na siguradong magugustuhan ng mga anak nito. Kasi itong croquette cheese na gagawin natin is malambot siya, cheesy. Siguradong patok na patok ko sa mga anak niya. Bali dito is ginagawa na natin is nagpapalambot na tayo ng patatas. Yan. Bali ang gagawin lang natin is simpleng-simple lang tong recipe na to. Ang gagawin lang natin is antayin lang nating lumambot yung patatas natin. Bali, luto na yung patatas natin is yan. Makikita nyo is malambot na siya. But ang ginawa ko dito is drainain ko yung tubig niya. Bali, ang gagawin natin is kuha tayo ng lagayan. At bali, ang gagawin natin is durugin natin siya. Gamit syempre ang isang tinidor. Yan. Durugin lang natin yung mga patatas natin. Pag nadurog na lahat yung patatas natin, baling gagawin natin is i-reserve muna natin siya. I-cool down natin yung patatas natin. Pag malamig na yung patatas natin, baling gagawin natin is kuha tayo ng isang kawali. Ilipat natin dito yung patatas natin. Yan, spread lang natin siya. At maglalagay tayo ng isang kutsaritang oregano. Yan. Konting pamintang durog. Isang kutsaritang asin. At cornstarch. Walang gagawin natin is combine lang natin yung mga nilagay nating ingredients dito sa patatas natin. Pag na-combine mo na lahat yung mga ingredients na nilagay natin at wala ka nang makikita yung mga puti-puti dahil sa cornstarch na nilagay natin, ang gagawin na natin is lulutuin muna natin siya. Bali dito sa kawali natin is, wag mo lang titigilang haluin at para hindi siya masunog. Ganito lang siya. Mga 3 to 4 minutes natin siyang lulutuin. Bali mga 4 minutes natin siyang niluto. At kung makikita nyo is ganito na yung magiging itsura niya. Bali ang gagawin na natin, syempre patayin yung apoy niya. At ang gagawin natin is i-cool down ulit natin siya. Ito pa rin yung lalagay pa rin natin dito sa lagayin natin. Yan. Spread mo lang siya para mas madali siyang lumamig. Pag malamig na siya, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng parmesan at cheese. Baling gamit ko dito is yung mozzarella. Ang gagawin lang natin is haluin natin siyang maigi. Combine natin yung cheese dito sa patatas natin. Pag na-combine na lahat yung cheese na nilagay natin, bali ito is optional lang. Kung gusto yung pantay-pantay yung gagawin natin, timbangin nyo siya. Optional lang naman. 30 grams. Okay na yan. Bali ang gagawin natin is gantuhin mo lang. Roll mo lang siyang ganyan. Yan. Dito sa gilid niya, para mas maganda lang siyang tingnan. Yan. Yan. Pag ganito na siya, okay na siya. Bali dito is may malamig tayong tubig. Ibog lang natin siya. Yan. At may breadcrumbs tayo. Yan. Pahiran lang natin siya ng breadcrumbs. Yan. At dito is may mainit na tayong mantika. Ipa-fry lang natin siya hanggang sa mag-golden brown. Yan. Kuha ka ulit ng konti. Siyempre, timbangin lang ulit natin siya. 30 grams yan. Saktong-sakto. At ganun pa rin. Roll mo lang siyang ganyan.
Yan. Yan, ganito. Okay na yan. Ibog mo siya ulit sa tubig. At sa breadcrumbs. Yan, gano'n lang siya kadali. Hanggang sa maubos lang natin yung patatas natin. Yan, okay na? Fry. Naprito na natin ang ating croquette cheese. Bali, eto na siya, diba? Ang ganda ng kulay. Golden brown ang pagkaka-fry natin. Diba? Tingnan nyo siya. Kaya huwag kakalimutan mag-subscribe. Siyempre, mag-like sa mga videos natin at click sa notification bell para sa mga susunod na mga videos na i-upload natin. Kaya, siyempre, ang magandang part na pagluluto is siyempre yung titikman na natin. Tara, tikman natin siya. Wow. Tara. Sarap. Wow. Sarap niya. Malambot niya. Tapos yung pinakabalat niya is medyo crunchy siya. At syempre, sa mga mahilig sa ketchup, masarap to na partner sa ketchup. Tingnan mo na, Sarap. Huwag kayo matakot na gumawa na ito. Sigurado ako, magugustuhan ng mga anak nyo. Kasi di ba minsan mga anak natin is juicy. Juicy sa mga ulam-ulam ganon. Pero eto, sigurado, pag natikman nila to, siguradong magugustuhan nila. Kaya, hanggang dito na lang. Ciao!